Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad at isa sa kanya ay sa bukirin at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinaba ang lahat ng natagpuan. Masama at mabuti, ano ba't napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon ay mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihiram. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay tumingin o bumaling sa mga katabi natin, ngitian natin at sabihin natin, hello. Ito po ang ating ebanghelyo ngayon ay isang pagkakataon para tanungin din natin ang ating sarili kung ako kaya ay aanyayahan sa kasalan na bonggang-bongga, tatanggihan ko kaya. Alam niyo mga kapatid, nitong pagka may isang ikinakasal na royalty o isang hari tulad sa England, sa Great Britain, yung mga ibang kaharian o ibang mga pinuno ng mga bansa ay tuwan-tuwa dahil sila muna ang inaanyayahan. Paano kaya makatanggap tayo ng invitation galing sa isang hari? Halimbawa, hindi man sa England, pero halimbawa sa mga bansang merong royalty tulad ng Belgium, tulad ng Norway. Yan, mga ilan na lang silang natitira. O kasi baka pwede rin sa Middle East, may mga hari din sila. Dito sa atin, baka hindi natin alam, yung Malaysia, meron pa hong hari yan. Ang Thailand, meron na sila. Kaya napakalaking karangalan na maimbita ka. At yung paghanda na ito talagang grabe, bongga. Paragay ko ito yung paghahanda na ginawa noong
tatay noong ikinasal. Dito po sa Ebanghelyo natin kay San Mateo, 22 kabanata, versikulo 1 hanggang 14. Pero yung mga inimbita dito sa Ebanghelyo natin, ano nangyari? Tinanggihan. Ano sabi nung mga naimbita? Sabi nung isa, ako po ay may gagawin pa. Meron akong bubungkalin pa sa lupa ko. Sorry. Yung pangalawa naman, ako ho ay may negosyo pa eh. Pasensya na. At yung pangatlo naman, nako, nagalit pa doon sa pinadala na para imbitahin sila, anyayahan. Mga kapatid, ito yung ating nakita sa Ebanghelyo. Andiyan na yung paanyaya para sa isang napakarangya at bonggang pagdiriwang ng kasalan, pero tinanggihan. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Yung kasalan, iyon yung kanyang kaharian. At tayo ay inaanyayahan niya. Pero anong ginagawa natin? Ang pinatutungkulan dito ng ating Panginoon, mga kapatid, ay kanyang kapwa Hudyo. Ito ho ay para sa mga Hudyo itong ating narinig na Ebanghelyo dahil sila yung unang inanyayahan. Pero anong ginawa ng mga Hudyo? Tinanggihan nila. Hanggang ngayon, mga kapatid, baka akala natin ay bukas na sila. Bagamat ang Holy Land na kasama ang Israel, Jordan, Egypt, ay tinuturing na banal na lupa sila dahil doon yumapak ang ating Panginoon sa mga bansang iyon. Ang ating tanong ay, ano ba tingin nila kay Jesus? Siyempre, yung nakapaligid sa Israel, halos lahat po doon ay Muslim. Ang hindi lamang Muslim po doon, na may kabahaging kakaunti ng mga Kristiyano, ay ang Lebanon. Merong Christian community ang Lebanon. Ang tawag po naman sa kanila ay Maronites, Christians. No? Meron silang santo na doon. Ngayon naman, itong mga iba naman ay puro Muslim. At ito namang mga Hudyo, kung saan galing ang ating Panginoon dahil siya ay Hudyo, hanggang ngayon, para sa kanila, si Jesus ay hindi yan ang Mesiyas. Meron pa silang inihintay. Kaya pag pumunta tayo sa Israel, sa Holy Land, lalo na sa Jerusalem, at marami kang pupuntang mga lugar doon, kung saan andun ng Panginoon, nagpahayag ng mabuting balita, gumawa ng himala. Doon sila nanirahan ni na Maria Jose. Mapapansin natin na tayo lang talaga na wala doon sa Israel ang halos bumubuhay sa kanila dahil sa turismo at sa pilgrimage. Pero hindi yun eh. Ang punto natin ay hindi talaga nila natatanggap si Jesus. Bakit? Kanilang paratang nung mga nakatatanda nung siya ay dinakip, sabi nila, ito kasi si Jesus na ito, nagkukunyari ito. Ang kanya sinasabi na siya nga ang katuparan ng mga pangako ng mga propeta at naisulat sa lumang tipan na magiging tagapagligtas natin. Hindi natin kayang tanggapin yan. Kasi ano bang pinanggalingan lamang niya? Karpintero yung kanyang amain. Yung si Maria, simpleng babae. Kasi naman, ang hinahanap po ng mga Hudyo hanggang sa panahon ni Jesus, na Mesiyas ay hindi ang ginawa ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, na ipinako sa krus. Ang hinahanap po ng mga Hudyo sa panahong dumating ang ating Panginoon ay isang Mesiyas na makapangyarihan, tulad ni Haring David. Meron siyang armadong grupo. Yan ang hinahanap nila eh. Kaya nga sabi ni Jesus,
kung mababalikan ho natin, noong siya ay nagtanong kay Pedro, sino ba ako at sa mga kasama niya, at dalawang tanong yun ayon sa mga tao, at ngayon naman ayon sa inyo, sa pagkilala ninyo sino ako. Ano sagot ni Pedro? Ikaw, Kristo, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At pagkatapos po noon, sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, ano sabi ni Jesus kay Pedro? Uy, at sa kanyang mga kasamaan, huwag kayong magsalita tungkol dyan. Tahimik na lang kayo. At pinaliwanag niya kung ano mangyayari sa kanya, na siya ay dadakpin, hahatulan ng kamatayan, mamamatay nga, pero muling mabubuhay. Yan po yung Mesiyas. At para sa mga Hudyo, si Jesus ay isa lamang tao na maraming natulungan. Isang tao na nag-alay ng kanyang buhay. Pero para sa kanila, hindi siya ang Mesiyas. Ito po yung tinutukoy ng ating Ebanghelyo. Mga inanyayahan, pero hindi naman dumalo, hindi tinanggap. At alam naman natin, ayon sa ating Ebanghelyo, yung mga hindi dumating, parurusahan. Ang parusa ay binaliwala sila. At naghanap na lang ng iba, dahil ano po ang dahilan? Nakahanda na Naalala ko, meron po akong naranasan niya na malungkot naman ito dahil kasalan ho ito. Matagal na ho ito, na ako'y bata pang pare. No? Ikakasal, may dumating na babae at may dalang papeles. Sabi ko, Father, may kasalan ho ba dito sa simbahang ito? Oo naman, naka-schedule yan bukas. Father, pakitingnan nga itong dala ko. Inupuan ko. At nakita ko, marriage contract. Sino ba to? Ayan ho yung ikakasal nyo bukas at ako po yung asawa. Kinausap ko yung pamilya, yung ikakasal. At sabi ko, at kilala ko yung kamag-anak. Sabi ko, baka hindi ho pwedeng maituloy ito. Father, gawa na lang ho ninyo ng paraan. Nakahanda na Talagang hindi ko kinasal. Pero, inakyat ko sa isang chapel at doon kami nagkausap. Alam niyo, iyan ho ay kasalan na simple lang. Paano pag bongga na? Kung lahat ay ando doon, pero hindi naman pinag-uusapan kung matutuloy o hindi. Pero ito'y natuloy Sa mga Hudyo po, para sa kaalaman nating lahat, ang kasalan ay hindi doon lamang sa pagdiriwang ng kasalan o rito. Kung hindi, yung talagang laman ng kasalan sa kanila ay yung pagkatapos, yung handaan. At bongga po ito para sa mga Hudyo. Depende sa kakayanan ng lalaki. Kapag ang kasalan tulad ng sakana, unang himala ng Panginoon, ano nangyari doon? Naubusan ng anak. Kaya si Maria, lumapit sa Panginoon, wala na silang alak. Ano sabi ng Panginoon? Hindi pa panahon ko Pero sabi ni Mama Mary doon sa mga naglilingkod, basta ano sabi niya, sundan nyo na. At sabi ni Jesus doon sa mga nagsisilbi, sige, dala kayo ng tubig dito, sumalok kayo. At nagdasal ang Panginoon, pagsalok, napakasarap na alak. At yung lalaki, yung ikinasal, hindi na pahiya. Dahil patuloy pa rin yung pagdiriwang. Alam nyo, hindi po ito ilang oras lang. Sa atin, kasal ng 3:00 ng hapon, pagdiriwang ng kasalan ng 6:00, ganun. Ilang oras lang Hindi umaabot ng magdamagan. Sa mga Hudyo, tumatagal ito ng ilang araw. At isipin mo kung ikaw yung naghanda, tapos walang darating, nako. Kaya siguro po naman, ang pinakapuntos lang ng Panginoon, may paanyaya ang Panginoon sa kanyang hapagkainan,
sa kanyang pagdiriwang. Yun ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Paano kaya tayo? Tayo kaya ay magsasabing, yes, dadalo ako, makikipagsaya ako, mag-i-enjoy ako. Dahil pag hindi ka dumating, inaanyayahan ka, iba ang darating, baliwala ka na. Sana mga kapatid, hindi tayo tutulad sa narinig natin sa Ebanghelyo. Sa harip, tandaan natin ang paanyayang ito ay nagsasabing, kasama ka at sana, oo ang isasagot mo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko ay ikinasal. Isang napakatinding pagdiriwang ang nag-iihintay sa iyo. Huwag mong tanggihan. Yan ang kaharian ng Diyos. Kaharian na kanyang nais ibahagi sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may paanyaya sa iyo, dumalo ka. Huy. Amen. Ngayon po ay